Binenta ng lalaki ang sarili niyang nanay para mapagamot ang kanyang naghihingalong asawa. Pero nang muli silang magkita ng nanay niya, ay halos mayanig ang mundo sa mga sumunod na nangyari. Mama, Papa, maraming salamat po sa inyo. Nakagraduate na rin yung nag-iisa niyong anak sa wakas. Dahil po to sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ito ang masayang wika ni Adrian sa araw ng kanyang graduation sa kolehiyo, kasama ang kanyang ama at ina. Talaga namang lubos na nagagalak ang puso niya dahil matapos ang tila ba habang buhay niyang paghihintay na makagraduate sa paaralan, ngayon ay natupad na rin ito sa wakas. Para sa iyo anak, gagawin namin ang lahat ng nanay mo. Kahit medyo matanda na ako. Magtatrabaho pa rin ako para suportahan ko yung mga pangarap mo. Ito naman ang wika sa kanya ng tatay niyang si Bernard na meron nang kulubot na muka dahil ang edad nito ay nasa 70 taong gulang na. Samantala ang asawa naman ni Bernard na si Emily ay mahahalata kung gaano kabata kumpara sa kanya. May 30 taon kasi silang pagitan. Nagkakilala si Emily at Bernard noong 18 anyos pa lamang si Emily, habang halos 50 anyos naman na si Bernard. Ano ka ba mahal? Huwag mo namang sabihin yan. Bata ka pa. Marami pa tayong pwedeng gawin lalong-lalo na ngayon na graduate na itong anak nating si Adrian. Saad naman ni Emily sa kanyang asawa habang tinatapik ang likod nito. Oo nga pa. Bata-bata mo pa kaya? Saan ka makakakita? 70 years old na tapos ganyan pa kagwapo. Pagpupuri naman ni Adrian sa kanyang tatay. Nagtawanan silang tatlo. Noong araw din na iyon ay pinakilala na ni Adrian sa kanyang mga magulang ang 2 taon niya ng kasintahan na si Bernadette. Ito nga po pala si Bernadette, ma. Pa, sa katunayan yan, ngayon ko lang po siya na ipakilala sa inyo. 2 taon na po kaming magkarelasyon. Hindi ko po kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyo na may kasintahan na ako at nangako po ako sa inyo na hindi po ako mag-girlfriend hanggang hindi ako nakakagraduate. Paninimula ni Adrian habang nasa tabi niya naman si Bernadette. Ngumiti si Emily sa babae. Ikaw pala si Bernadette ha? Kaya pala gabi-gabi laging nakangiti itong anak ko kapag nagsiselfon siya sa kwarto niya. Ikaw pala yung dahilan. Natatawang wika ni Emily sa babae. Ngumiti at yumuko naman si Bernadette sa kanila at pinakilala ang kanyang sarili. Ewan ko po dyan kay Adrian kung ako po ba yung kausap niya kapag nakangiti siya sa cellphone. Pero by the way po, ako nga po pala si Bernadette. 2 taon na po yung nakararaan simula po nung ligawan po ako ng anak ninyo. Napakatagal ko pong hinintay na makilala kayo kasi habang magkasintahan po kami, parang pag nakikwento po talaga tong si Adrian ay napaka-istrikto ninyo. Pero sa personal po, ang aamo naman ng mga mukha ninyo. Natawa naman si Emily sa sinabi ng babae. Hay nako, alam mo Iha, hindi naman talaga namin pinagbabawalan niyang si Adrian na magkaroon ng kasintahan. Lalo na sa edad niyo. Hindi naman yun mapipigilan. Sadyang siya lang yung laging nagsasabi at nagkokontrol sa sarili niya. At mukhang nagbunga naman lahat ng pagdidisiplina niya. Gumraduate siya ngayon bilang isang summa cum laude. Proud na proud kami sa kanya. Matapos ang saglitang pag-uusap nilang apat, nagtungo sila sa isang restaurant upang doon ay magsamang magdiwang. Napuno ng tawanan at tuksuhan silang apat, habang mas kinikilala pa ng mga magulang ni Adrian ang dalagang kasintahan ng kanilang anak. Ikaw, Iha, napakilala mo na ba tong si Adrian sa mga magulang mo? Nasaan ba sila ngayon? Pagtatakang tanong ni Emily, habang tahimik lang naman sa gilid ang asawa niyang si Bernard. Dahil sa tanong na ito ay napatahimik si Bernadette. Nagkatinginan sila ni Adrian. Dito na nagsimulang magsalita ang lalaki. Kasi ma, wala pong mga magulang si Bernadette. Sarili niya lang po yung nagpapaaral sa kanya. Nang sabihin nito ni Adrian, ay talaga namang mababaka sa mukha ni Emily ang kanyang pagkawindang. Napuno ng pag-aalala ang ekspresyon niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong ni Emily.
Lumaki po kasi ako, tita, na ulila. Hindi ko po nakilala yung mga magulang ko. At nito lamang pong nakaraang taon, nalaman ko pong patay na po pala sila. 10 taon na ang nakalilipas. Malungkot na wika ni Bernadette. Naku, pasensya ka na, Iha. Hindi ko kasi alam eh. Pasensya ka na talaga. Ay, wala po yun, tita. Okay lang naman po sa akin eh. Medyo nalulungkot lang po ako ngayon kasi hindi ko man lang po kayo maipakilala sa kanila at si Adrian. Pero sa katunayan nga po niya, nagpapasalamat ako at hindi ko sila nakilala ng buhay pa sila. Para hindi na rin maging mas masakit. At wala naman rin po akong pinagsisisihan sa nangyari sa buhay ko. Ngiting wika ni Bernadette. Maya-maya pa ay dumating na ang pagkain na kanilang in-order. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsilita na ang tatay ni Adrian. Ikaw ba, Iha? Anong nagustuhan mo dyan sa anak ko? Parang napaka-pil yung bata niyan eh. Sigurado ka bang hindi ka lolokohin yan? Pabirong wika ng lalaking si Bernard kay Bernadette. Napatakip naman ang panyo ang babae at natawa sa sinabi ng matanda. Mukhang hindi naman po ako lolokohin ito ni Adrian. Subukan niya lang po talaga. Saad nito sabay tawa. Ano ka ba naman pa? Mana kaya ako sa'yo? Hindi ako magloloko, no? At saka ang swerte-swerte ko na dito kay Bernadette. Ba't ko pa siya lolokohin? Tumango at tumawa naman si Bernard sa sinabi ng anak niya. Ako naman anak, naninigurado lang ako. Alam mo naman na wala sa lahi natin yung manloloko. Siguraduhin mo lang na papaligayahin mo tong si Bernadette. Mukhang ang ganda-ganda pa naman itong bata. Sayang lang kung mapunta yan sa manloloko. 'Di ba? Patuloy pa nitong panunukso. Nang matapos ang araw na iyon, ay naging magaan na ang loob ni Bernadette sa mga magulang ni Adrian. Bakit hindi mo naman sinabi na mababait pala yung mga magulang mo? Akala ko tuloy sobrang stricto nila kasi niayaw mo akong ipakilala sa kanila. Nayayamot na wika ni Bernadette dahil nagsisisi siya na ngayon niya lang nakilala ang mga magulang ni Adrian. Napakamot naman sa ulo ang binata. Kasi nahihiya nga ako na meron akong girlfriend tapos hindi pa naman ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Sila pa yung nagbibigay ng pera sa akin. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa'yo. Sa tuwing may mga pagkakataon at wala silang trabaho, pupunta tayo sa bahay para mas marami pa tayong pagkakataon na mag-banding. Pero sa ngayon, sabay muna tayong maghanap ng trabaho para kahit papaano, hindi naman nakakahiya na wala pa akong sariling pera at meron na akong ginagastosan na kasintahan, hindi ba? Tumango naman si Bernadette sa kanya, sabay hawak sa braso ng kanyang boyfriend. Pero ang masayang pag-uumpisa ng kanilang relasyon ay hindi pala magkakaroon ng magandang katapusan. Nang paunti-unti na kasing nagiging close si Bernadette sa mga magulang ni Adrian, ay isang malaking disgrasya ang nangyari. Isang araw ay bigla na lamang inatake sa puso ang matandang si Bernard. Nasa 5 taon naman na talaga itong may sakit sa puso at may iniinom na maintenance. Ngunit tila ba ay hindi na kinakaya ng kanyang katawan dahil na rin sa kanyang katandaan. Mabilis naman siyang naisugod sa ospital sa tulong na rin ng kanyang anak na si Adrian na kasama niya sa bahay. Ngunit 5 oras makalipas ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Wala nang magawa ang mga doktor sa kalagayan ng matanda at sa huli nga ay naiwan niyang mag-isa ang kanyang asawa na si Emily na nasa 42 pa lamang. Halos pinagbagsakan ng langit at lupa si Emily nang mawala ang kanyang asawa. Si Bernard kasi ang kauna-unahang lalaki na minahal niya at talaga namang taos-puso niya itong pinapahalagahan. Pero ngayon, napatay na si Bernard. Pakiramdam niya ay kalahati rin ng pagkatao niya ay tuluyan ring namatay. Diyos ko, ano nang gagawin ko ngayon anak? Wala na yung tatay mo. Paano na ako ngayon nito? Ang bata-bata ko pa. Hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Siya lang ang lagi kong inaasahan. Siya ang sumuporta sa akin sa lahat ng mga ginagawa ko. Pero ngayon na wala na siya. Para saan pa? Ano pang saysay ng buhay ko? Ito ang pagdadalamhati ni Emily sa kanyang anak na si Adrian habang sila ay nasa burol ng lalaking si Bernard.
Wala namang magawa si Adrian kundi umiyak na nga lamang din habang pinapatahan niya sa pag-iyak ang sarili niyang nanay. Pero nasa isip ni Adrian, nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit papaano, nakita man lang ng kanyang tatay na makagraduate siya sa kolehiyo. Ito kasi ang isang bagay na matagal nang pinapangarap ng tatay niya at nagpapasalamat pa rin siyang natupad niya ito. Pero maski si Adrian ay alam na magiging napakahirap ng mga susunod na yugto ng kanilang buhay. Si Bernard lamang kasi ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, samantalang si Adrian ay kauumpisa pa lamang niya sa kumpanyang kanyang napasukan. Hindi naman ganoon kahirap ang kanilang buhay at kahit papaano ay may naiwan namang pera ang tatay niyang si Bernard sa kanila. Pero alam nilang dalawa na mag-ina na hindi ito magtatagal at kinikailangan nilang makahanap ng paraan kung papaano mabuhay. Habang nasa kalagitnaan ng burol, taimtim lamang na nakupo ang babaeng si Bernadette habang katabi niya si Adrian na nagdadalamhati rin. Pilit na sinasamahan ni Adrian ang kanyang nanay sa pagdadalamhati nila sa pagpanaw ng itinuturing nilang haligi ng tahanan. Halos namamaga pa rin ang mga mata ni Emily pero hindi niya pa rin naman nalilimutan na kamustahin ang mga bisita, lalong-lalo na si Bernadette. Buti naman at nakapunta ka dito, Iha. Alam kong busy kayo ng anak ko. Pasensya na talaga kayo. Naiiyak na wika ni Emily habang sinusubukan niyang magpakatatag. Naku tita, hindi naman po ito abala. Gusto ko rin pong makiramay at damayan kayo sa lungkot na nararamdaman po ninyo. Hinawakan ni Bernadette ang kamay ni Emily. Huwag po kayong mag-alala. Nandito lang po ako. Hanggang sa gumaan po yung loob ninyo, sasamahan po namin kayo ni Adrian. Pagpapalakas ng loob ng babae. Niyakap naman siya ni Emily at nagpatuloy lamang ito sa pag-iyak. Naging abala ang mga huling araw ng burol para sa pamilya nila Bernadette. Maraming mga bisita ang pumunta at nag-alay ng kanilang pakikiramay. Hanggang sa huling araw nga ay hindi pa rin matanggap ni Emily na mabubuhay na siya ngayon na wala ang kanyang asawa. At pakiramdam niya ay hindi niya kailanmang matatanggap na wala na si Bernard. 3 taon pa ang makalipas simula noong pagpanaw ni Bernard na pagdesisyonan na ni Adrian at ng kasintahan niya na si Bernadette na tuluyan ng bumukod at mag-asawa. Nang ipaalam nila ito kay Emily ay malugod naman itong tinanggap ng babae. Alam mo anak, matagal ko naman ang inaasahan na mag-aasawa at bubukod na kayo. Nagtataka nga ako bakit ngayon nyo lang napagdesisyonan na mag-asawa. Nasa tamang mga edad naman na kayo. Masaya ako para sa inyo. Ngiting wika ni Bernadette pero mahahalata sa kanyang muka ang kanyang kalungkutan. Masaya naman kasi talaga siya na mag-aasawa na ang kanyang anak. Pero sa kabila nun, alam niya rin ang mapait na katotohanan na kung sakali mang bumukod na si Adrian ay wala na siyang makakasama sa buhay. Kailangan niya nang maghanap ng kanyang pagkakaabalahan. Matagal na po talaga naming napagdidesisyonan ni Bernadette ang mag-asawa. Pero dahil nga po sa biglaang pagpanaw ni Papa, hindi ko naman po kaya na iwan na lang po kayo ng ganyang kalagayan. Hanggang ngayon nga po nakokonsensya ako at kailangan na naming mag-asawa. Magiging maayos lang po ba kayo dito sa bahay? Pag-aalalang tanong ni Adrian. Pero alam naman ni Emily na hindi niya pwedeng sirain ang kaligayahan ng kanyang anak. Oo naman anak, bakit naman hindi? Pag kailangan naman kita, matatawagan naman kita hindi ba? Saad nito sa kanyang anak. Tumango naman si Adrian at niyakap ang kanyang nanay. Maraming salamat po tita. Marami pong salamat sa pag-intindi. Wika naman ni Bernadette. Nagkaroon sila ng mainit na tagpo at nagyakapan habang itinatago ang mga lungkot na nararamdaman nila sa kani-kanilang mga puso. Ngunit tila ba ay napakamalas ng buhay ni Adrian. Matapos kasi ang kanilang kasal ni Bernadette, isang umaga ay gumising si Bernadette nang merong masakit sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang umiyak. Nagkaroon na rin siya ng lagnat ng 2 araw kaya naman napagdesisyonan na nilang mag-asawang magpatingin sa espesyalista. Habang naghahanap ng taxi si Adrian papunta sa ospital, tila ba sumasabay rin ang panahon sa pag-aalalang nararamdaman niya
Malakas kasi ang buhos ng ulan at napakadilim ng kalangitan. Diyos ko, paano kung makakahanap ng sasakyan namin ito ng asawa ko? Pag-aalalang tanong niya habang sinusubukan na suungin ang malakas na ulan. Maya-maya pa ay nakahanap na rin naman siya ng rumorondang taxi, kaya naman agad niya itong pinara. Papunta sa hospital ay hindi niya maiwasan ang makaramdam ng pag-aalala dahil bakas na bakas sa mukha ng asawa niyang si Bernadette ang pananakit na nararamdaman nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala mahal, malapit na tayo sa hospital. Gaganda na rin ang kalagayan mo. Pagpapalakas ng loob niya kay Bernadette na patuloy pa rin ang pananakit sa katawan. Nang makarating sila sa hospital ay agad na isinugod sa emergency room si Bernadette at gumawa ng ilang mga testing. Napili ni Adrian na pumunta sila sa isang pribadong hospital para agad na maasikaso ang kanyang asawa. Napakalaki ng pwede niyang gastusin dito pero wala na siyang pakialam sa pera. Ang mahalaga sa kanya ay ang mapagaan ng nararamdaman na sakit ng asawa niyang si Bernadette. Dahil nga hindi naman pwedeng pumasok sa emergency room si Adrian, dumiretso muna siya sa may lobby at dito ay taimtim na nanalangin. O Diyos ko, wala naman po sanang masamang pwedeng mangyari sa asawa ko. Napakabata pa po ni Emily, pakiusap po, iligtas niyo po siya. Hindi ko po kaya kung may mangyayaring masama sa kanya. Ito ang taimtim niyang pananalangin habang naghihintay ng balita tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Makalipas ang 5 oras, may lumabas na nurse at naabutan nga nito na natutulog si Adrian na tila ba ay buong magdamag na umiiyak. Kaya naman ginising ng nurse ang lalaki. Sir Adrian, kayo po ba yung asawa ni Ma'am Bernadette? Pagtatanong ng nurse. Agad namang umayos ng pagkakaupo si Adrian at sinabing siya nga ang asawa ni Bernadette. Pwede po ba kayong pumunta sa office? Naghihintay po yung espesyalistang doktor para po sa naging findings namin sa kalagayan ng asawa ninyo. Saad ng nurse sa kanya. Nagad namang sinunod ni Adrian. Inayos niya muna ang kanyang kasuotan bago naglakad papunta sa opisina ng doktor. Pagkabukas niya ng pinto ay isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. Ang doktor na ito ay para bang nakita niya na kung saan noong bata pa lamang siya. Hindi man malinaw kay Adrian pero malinaw naman sa doktor kung sino si Adrian. Adrian, ikaw ba yan? Agad na wika ng doktor nang makita ang mukha ng lalaki. Po, ako nga po. Sino po sila? Pagtatakang tanong ni Adrian. Ako to, si Nilbert. Kaibigan ako ng mama mo. Dati niya rin akong kaklase noong high school. Kumusta na siya? Wika nito kay Adrian. At doon na nga bumalik sa kanyang alaala ang lalaking si Nilbert. Minsan na itong nakapunta ng kaarawan niya noong bata pa lamang siya. At sa pagkakaalam niya, ayon sa kwento ng nanay niya, si Nilbert ay kaklase ni Emily noong high school pa lamang sila, na kung saan ay halos 2 taon nga itong nanligaw sa kanyang nanay. Ngunit tila ba naputo lang na namumuo nilang relasyon nang makilala ni Emily ang lalaking si Bernard, na halos 30 taon nga ang agwat ng edad nila. Kaya naman alam ni Adrian na hindi lamang simpleng kaibigan ang lalaking si Nilbert, kundi nagkaroon din sila ng muntikang relasyon ni Emily. Kuya Nilbert, kayo na po ba yan? Wika ni Adrian nang tuluyan niya nang makilala ang mukha ni Nilbert. Ako na nga to, nak. Kumusta ka na? Nandyan ba yung nanay mo, kasama mo ba? Wika ng doktor habang tumitingin sa paligid kung may kasama ba si Adrian. Napakamat naman sa ulo si Adrian. Ako lang po kasing mag-isa eh. Wala po si mama, nasa bahay lang. Ah, ganun ba? Sige, maupo ka muna dito. Yung papa mo, kumusta na? Ang tagal na naming walang balita sa isa't isa ng nanay mo eh. Di ko na rin alam kung ano nangyari sa buhay ninyo. Nang sabihin ito ng doktor ay hindi maiwasan ni Adrian ang lungkot na kanyang nararamdaman. Patay na po si Papa, 3 taon nang nakalilipas. Wika nito nang may malungkot na tono sa kanyang pananalita. Nanlaki naman ang mga mata ng doktor. Ay, pasensya ka na iyo. Hindi ko alam, nakikiramay ako. Saad ng doktor sa kanya. O siya, bago pa lumala tong usapan natin,
pag-usapan na muna natin yung asawa mo. Napakaseryoso ng sitwasyon niya. Nang sabihin ito ng doktor, ay hindi na mapalagay si Adrian. Hindi niya mawari kung papaanong magkakasakit ang kanyang asawa at kung anong sakit nga ba ang meron ito. Dok, gano'n po ba kaseryoso? Nanginginig ang kanyang mga bibig habang nagsasalita. Napatahimik ang doktor at sinubukang maghanap ng mga tamang salita na pwede niyang bigkasin upang hindi ganoon mag-alala si Adrian. Well, yung lagnat na nararanasan niya, dahil yun sa pneumonia. Maaring bata pa lamang siya ay may pneumonia na siya. At ngayon lang ulit bumabalik yung mga sintomas. Samantalang yung pananakit naman niya sa dibdib, hindi pa kami sigurado kung ano talaga yun dahil ibang espesyalista yung kailangan dun. Pero base sa aking karanasan at pagsusuri ko sa katawan niya, nakakapa ako ng ilang mga bukol sa kanyang dibdib. At may mga sintomas pa akong nakita na pwedeng malaking senyales na meron siyang stage 2 breast cancer. Talaga namang gumuho ang mundo ni Adrian nang marinig niya ang sinabi ng doktor sa kanya. Tuluyan ng tumulo ang namumugto niyang mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Bakit, Dok? Healthy naman po yung asawa ko. Wala naman siyang ginagawang kahit na ano na pwedeng makasira sa kalusugan niya. Bakit naman po siyang magkakasakit ng dalawa? Halos mag-hysterical na si Adrian dahil sa balitang kanyang narinig. Iyo, kumalma ka muna. Kailangan mong palakasin ang loob ng asawa mo. At magsisimula yun sa'yo. Hindi natin alam kung papaanong nagkaroon siya ng ganito kalalalang mga sakit. Maaaring may mga nalalanghap siyang usok sa trabaho niya. Kahit usok ng sigarilyo. O di naman kaya namana niya yung sakit na ito sa pamilya nila. Napakaraming mga bagay ang pwede nating pagpilian kung papaano ito nangyari. Pero ngayon, importante na mapagaling muna natin yung kalagayan niya. Huwag kang mag-alala, magagaling naman yung mga doktor sa hospital na ito. Gagawin namin ang lahat para bumuti ang kalagayan ni Emily. Okay ba? Ngunit ang mga salitang ito ng doktor ay tila ba hindi sapat sa nadudurog na puso ni Adrian. Hindi niya kayang isiping mabubuhay siya sa mundong ito nang wala si Bernadette. Kaya naman, para gumaan kahit papaano ang kanyang nararamdaman, ay nagpahangin muna siya saglit sa labas ng hospital. At pagkatapos ay binalikan niya na ang kanyang asawa na nagpapahinga sa kwarto nito upang ibalita ang naging findings sa kanya. Mahal, gising ka na po ba? May hinahon na wika ni Adrian habang kumakatok sa kwarto ni Bernadette. Oo, kagigising ko lang, pasok ka. Saad ng babae sa kanya. Pagbukas ni Adrian ng pinto ay dala-dala niya ang ilang mga prutas at isang bouquet ng bulaklak. Hala, ano yan? Nag-abala ka pa, mahal. Wika ni Bernadette na napaupo na mula sa kanyang pagkakahiga. Lumapit naman si Adrian dala-dala ang bouquet ng bulaklak at mga prutas. Well, ayoko namang ma-stress ka. Para kahit papaano makakita ka man lang ng magagandang mga bagay dito sa hospital. Nakaka-depress kasi yung atmosphere dito eh. Saad ni Adrian na patuloy pa rin sinusubukan na palakasin ang kanyang damdamin. Saglitan muna silang nag-usap ng kanyang asawa bago naging seryoso ang naging pag-uusap nila. Adrian, malala ba yung kalagayan ko? Biglang wika ni Bernadette. Napatahimik naman si Adrian. Sabihin mo na sa akin. Hindi rin naman magtatagal at malalaman ko rin ang totoo kong kalagayan kaya huwag kang mag-alala. Kahit ano pa yan, kaya kong tanggapin. Bago magsalita si Adrian ay huminga muna siya ng malalim. May breast cancer ka, mahal, at pneumonia. Pero pinangako naman ng mga doktor na gagawin nila ang lahat para mapagaling at mapalakas ka. Saad ng lalaki. Maging si Bernadette ay hindi nga ito kaagad natanggap. Pakiramdam niya ay napakabata niya pa para magkaroon ng ganito kalalalang mga sakit. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya kundi tanggapin na lamang ito? Pero hindi niya pa rin mapigilan ang umiyak. Samantala, tumayo naman si Adrian. Tumingin sa bintana dahil hindi niya kayang makitang nasasaktan
ang pinakamamahal niyang asawa. Noong araw din na iyon ay umuwi muna sa Adrian upang kumuha ng ilang magamit ni Bernadette. Alam niya kasi na sa sobra sa kanilang inaakala ang magiging pamamalagi ng asawa niya sa ospital at tatagal ito roon. Habang inaasikaso niya ang magamit ay tinawagan niya na rin ang kanyang nanay na si Emily upang ipagpaalam ang masamang balita. Labis na nag-alala si Emily nang marinig niya ito, kaya naman agad itong pumunta sa bahay ng kanyang anak upang sumama papunta sa ospital. Wala po ba kayong ginagawa, Mama? Okay lang po ba talaga na sumama kayo sa akin? Pag-aalalang tanong ni Adrian. Nahalata sa kanyang mga mata na hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Ano ka ba naman, anak? Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang ding magpapamilya? Agad niyang paninigurado kay Adrian. Nang makasakay na sila sa taxi, dala-dala na nila ang magamit ni Bernadette. Nabanggit na rin ni Adrian ang tungkol sa doktor na si Nilbert na dati nitong kaibigan. Doktor na pala si Nilbert? Matagal na akong walang balita sa kanya. Grabe nga naman yung pagkakataon, no? Siya pa mismo yung naging doktor ni Bernadette. Akalain mo yun? Saad ni Emily na para bang hindi naman malaking bagay sa kanya kung sino si Nilbert. Nang makarating sila sa ospital ay naging maligaya si Nilbert nang makitang muli si Emily. Emily, nabalitaan ko yung nangyari sa asawa mo at nakikiramay ako. Agad na saad nito. Salamat, ngiting wika naman ni Emily. Ikaw ba? Nagkaroon ka ba ng asawa at mga anak? Pagtatakang tanong ng babae. Tumawa naman si Nilbert. Wala eh. Hindi ko naman itinatanggi sa sarili ko, Emily. Alam mo naman na dati pa ikaw lang yung una at huling babae na minahal ko. Akala mo siguro nagbibiro lang ako dati, no? Saad ng doktor. Nanlaki naman ang mga mata ni Adrian. Hindi niya alam na ganito pala kalalim ang pagtingin ni Nilbert sa kanyang nanay. Nahihiya naman na tumawa si Emily sa sinabi ng doktor sa kanya. By the way, nandito kayo para kay Bernadette, hindi ba? Well, may good news at bad news ako sa inyo. Ang good news ay sapat naman yung mga equipment sa hospital na ito para sa magiging gamutan ni Bernadette. Ang bad news, magiging napakalaking halaga yung kinikailangan niyong ihanda. Dahil para masigurado nating gagaling siya, kailangang pinakamagagandang mga gamit din at mga gamot ang maibigay natin sa kanya. Nang marinig ito ni Adrian ay determinado siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para may paggamot ang kanyang asawa, na kahit nga magtrabaho pa siya ng walang katapusan ay gagawin niya para lamang maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang asawa. Dok, gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo, mapagaling lang yung asawa ko. Wala pong problema sa pera, gagawin ko po yan ng paraan. Determinadong wika ni Adrian, na natili lamang natahimik si Emily. Pero sa kaligitnaan ng pag-uusap nilang tatlo, tila ba nababakas ni Adrian sa mga mata ng doktor na meron pa rin itong pagmamahal sa kanyang nanay, na para bang hindi nawala ang nararamdaman ng doktor sa nanay niyang si Emily kahit na mahigit 2 dekada na ang nakalilipas simula noong huli silang magkita. Sa loob naman ng kwarto ni Bernadette ay agad siyang nilapitan ni Emily. Anak, kumusta ka na? Anong masakit sa'yo? Pag-aalalang tanong ng babae. Tumupo naman si Bernadette para magpakita ng respeto, ngunit nananakit pa rin ang kanyang tagiliran dahil sa gamot na pinasok sa kanya. Pasensya na po kayo at hindi ako makaupo ng maayos. Saad ng babae. Naku, wag ka nang mag-alala, humiga ka na lang muna dyan. Narito kami para asikasuhin ka. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang kami, ha? Paninigurado ni Emily. Napaiyak naman si Bernadette na nagpaalala kay Adrian at Emily. Mahal, anong nangyari? May masakit ba? Tatawag ba ako ng doktor? Nagugulo ang wika ng lalaki. Hindi, huwag kang tumawag. Naiiyak lang kasi ako kasi hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong mapagmahal na pamilya. Wala akong kinalakiang magulang kaya hindi ko alam na ganito pala kasarap magmahal yung mga magulang. Saad ng babae habang umiiyak. Agad naman siyang niyakap ni Emily. Nandito lang kami hanggang gumaling ka. Yan ang may papangako ko sa iyo, anak.
Pero talaga namang mahirap ang laban na kanilang kinakaharap. Tuluyan na kasing naubos ang ipon ni Adrian, maging ang pera ni Emily sa mga gamutan ni Bernadette. Kahit magdoble kahit pa si Adrian, hindi ito sapat para sa mga kakailanganin ni Emily. Kaya naman napagdesisyonan na rin nilang humingi ng donasyon sa Facebook at sa mga kakilala nila. Ngunit, hindi pa rin ito sapat at hindi rin magtatagal ay tuluyan na silang mauubusan ng pera. Kinikailangan nilang gumawa ng paraan. Hanggang sa isang nakakagulat na plano ang sinabi ni Adrian sa kanyang nanay na nadulot na rin ang kanyang desperasyon. Niligtas ang kanyang asawa. Mama, paano kaya kung landiin mo si Dr. Nilbert? Seryosong wika ni Adrian. Nanlaki naman ang mga mata ni Emily. Anong sinasabi mo, Adrian? Hindi ka nalang nahiya sa tatay mo sa mga sinasabi mo? Wika nito sa kanyang anak. Pero ma, di mo ba nakikita? Halata sa doktor niya yun na gusto ka pa rin niya. At kung sakali mang magkaroon kayo ng relasyon, malaki ang tsansa na mabuhay yung asawa kong si Bernadette. Para sa akin ma, kahit para sa akin lang. Naiiyak na wika ni Adrian. At nabakas naman ni Emily sa mga mata ng kanyang anak na nasasabi lamang nito ni Adrian dahil sa kanyang desperasyon. Pag-iisipan ko. Pero alam mo naman na wala talaga akong gusto sa lalaking yun, di ba? Anong mangyari kung sakali mang magtagumpay nga tayo? Paano naman ako? Pagbabalik ng tanong ni Emily. Hindi ko rin alam ma. Pero ang alam ko lang ang unang prioridad ko ngayon ay ang mabuhay yung asawa ko. Wala na akong ibang hihilingin pa sa mundo. Gagawin ko ang lahat, maligtas lang siya ma. Pakiusap. Lumuhod si Adrian habang nagmamakaawa sa nanay niya. Pakiusap ma, gawin mo to para sa akin. Gawin mo to para kay Emily. Kung mawawala siya sa akin, mabuti na lang na mawala ako sa mundong to. Naiyak naman si Emily nang marinig niya ang mga sinabi ng anak niya. Agad niya itong pinatayo mula sa pagkakaluhod niya at niyakap. Anak kita Adrian at gagawin ko ang lahat para lang mapabuti yung nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko. Saad ng nanay niya. At dahil sa planong ito, unti-unting nagpakita ng motibo si Emily sa doktor na si Nilbert na tila ba ay muling nabubuhay ang kanilang nakaraan. Kumain ka na ba, Nilbert? Tanong ni Emily habang nasa opisina sila ng doktor. Hindi pa eh. Gusto mo bang sabay na tayo? Pagbibiro ni Nilbert. Pero laking gulat niya nang tumango si Emily at pumayag sa kanyang kagustuhan. Nagkaroon sila ng pag-uusap na tumagal ng ilang mga oras. Alam naman ni Emily na plano lang ang lahat ng ito. Pero tila ba, mas nakikilala niya ng lubusan ng lalaki dahil sa naging pag-uusap nila habang sila ay kumakain. Napagtanto niya kung gaano kabuting tao si Nilbert at may mga katangian pala talaga itong pwede niyang magustuhan. Tumagal ng 2 linggo ang kanilang pag-uusap bago i-level up ni Emily ang panlalandi niya sa doktor. At hindi nga rin nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon ng doktor na nagdulot para magkaroon ng napakaraming incentive ng pasyenteng si Bernadette sa hospital. Naging libre ang ilan niyang mga operasyon at bumaba ang halaga ng mga gamot na kanyang iniinom. Sa tulong na rin ng impluwensya ng doktor na si Nilbert. Naging malaking tulong ito para sa kanila at sa patuloy na pagpapagaling ni Bernadette. Sobrang konsensya naman ang nararamdaman ni Adrian dahil pakiramdam niya ay binenta niya ang sarili niyang nanay para sa sarili niyang kapakanan. Mali ba ang ginawa ko, mahal? Mali ba na pinagkaluno ko yung nanay ko para lang maligtas ka? Naiiyak na wika ni Adrian na tila ba ay sumasabog na ang kanyang utak sa dami ng mga problema. Hinawakan naman ni Bernadette ang kanyang kamay. Kahit magpalit tayo ng posisyon, mahal, gagawin ko rin ang lahat para lang maligtas ang buhay mo. Kaya wag ka nang makonsensya, siguradong naiintindihan ka naman ni tita. Pagpapalakas ng kanyang kalooban dito. 1 taon nang makalipas simula noong unang makonfine ang babaeng si Bernadette sa hospital ay tuluyan na rin itong gumaling. Salamat sa pagpapakita ng tulong ng doktor na si Nilbert at sa pagsuporta rin ng karelasyon niyang si Emily.
Hanggang sa isang gabi nga nang tuluyan ng makarecover sa Bernadette. Napagdesisyonan nilang apat na magkita-kita at kumain sa isang restaurant na puno ng kasiyahan ng gabi hanggang sa nagkaroon ng saglitang katahimikan. Bigla kasing tumayo si Adrian sa kanyang pagkakaupo at lumapit sa lalaking si Nilbert. Lumuhod ito sa kanyang harapan, humingi ng maraming pagpapatawad. Sir Nilbert, hindi ko na po kaya yung konsensya ko. Patawad po, nanghihingi po ng kapatawaran sa inyo. Yung relasyon na meron po kayo ng nanay ko, hindi po yan totoo. Ginawa lang po namin ang lahat ng ito. Pinlano po namin ang lahat para mailigtas yung asawa kong si Bernadette. Sobra na po kasi kaming nagigipit, pero hindi po kayo mahal ng nanay ko. Ginawa niya lang po to para sa akin. Pasensya na po talaga kayo kung magagalit kayo sa akin na lang po. Pakiusap, patawarin niyo po kami ng pamilya ko. Pagmamakaawa niya sa lalaki. Pero laking gulat niya nang ngumiti at tinawanan lamang siya ni Nilbert. Iho, ano bang ginagawa mo? Nasa labas tayo. Tumayo ka muna dyan. Bumalik ka sa upuan mo, pwede naman natin tong pag-usapan. Mahinahon na saad ni Nilbert. Nang makabalik na sa pagkakaupo niya si Adrian, hinawakan niya ang mga kamay ni Bernadette na tila ba'y naghahanap siya ng kagaanan ng kanyang kalooban. Huwag kang mag-alala, Adrian. Hindi kami nagkaroon ng relasyon ng nanay mo dahil sa plano nyo. Sa katunayan nga niyan, 1 linggo pa lamang simula yung nakapag-usap kami. Inamin niya na yun. At sobra akong natuwa at nagalak sa katapatan niya. Naramdaman ko rin na mahal din ako ng nanay mo kaya pinagpatuloy namin ang relasyon namin. Pagpapaliwanag ng doktor na si Nilbert. Nang sabihin niya ito ay napatingin si Adrian sa nanay niya, na tumango at ngumiti rin sa kanya. Adrian, sabi ko naman sa iyo, gagawin ko ang lahat para kay Bernadette, hindi ba? At para sa iyo na rin. Pero hindi ko naman kayang magsinungaling sa puso ko bilang pagpapakita na rin ng respeto sa tatay mo. Sa katunayan niyan, habang tumatagal na nakikilala ko si Nilbert, lalo akong napapamahal sa ugali niya. Lalo ko siyang nakikilala. Kaya naman pinagtapat ko na rin ng maaga yung naging plano natin. Ayaw ko nang lumala pa yung sitwasyon. Pero inamin ko sa kanya na nagugustuhan ko na rin siya. Napatingin si Emily kay Nilbert. Ang buong akala ko nga rin na ipagtatabuyan niya ako. Akala ko magagalit siya. Pero sobrang buti niyang tao. Tinanggap niya pa rin ako kahit ganoon yung nangyari. At wala na akong hihilingin pa. Sigurado kong masaya na rin yung tatay mo sa relasyon namin ni Nilbert ngayon. Pagpapaliwanag ni Emily. Sobra namang gumaan ang kalooban ni Adrian. Dahil sa uli, hindi naman niya pala talaga ipinagkanulo ang sarili niyang nanay para sa sarili niyang kapakanan. Ibig sabihin po, Sir Nilbert, ginawa niyo po lahat ng pagtulong na yun kay Bernadette dahil lang po sa purong kabutihan ninyo. Namumugto ang mga mata ni Adrian habang nagtatanong. Habang si Bernadette naman ay hindi makapagsalita na tila ba'y naghihintay rin sa magiging revelasyon ng lalaking si Nilbert. Well, una pa lamang naman talaga kahit hindi kami maging magkarelasyon ng nanay mo. Gusto ko naman talagang gawin yun para hindi na rin maging mahirap yung sitwasyon ng asawa mo. Hindi naman kasi kung sinong tao lang sa akin yung nanay mo. Kahit hindi naging kami noon, mayroon kaming matibay na pagkakaibigan. At bukod doon, mayroon din ako mga charity works. Nagkataon naman na maraming mga nag-donate nang malaman nila ang tungkol sa kalagayan ng asawa mo. Kaya naman, nakatulong din yun ng malaki para sa gamutan niya. Kaya hindi naman pwedeng sa akin lahat ng credits. Maraming mga taong tumulong sa asawa mong si Bernadette. Pagpapaliwanag niya. Naging masaya ang gabi na iyon na may konting iyakan at nang dahil sa pangyayaring ito ay mas lalo lamang tumatag ang kanilang pamilya. Nagpapasalamat din naman si Emily dahil sa kakaibang plano ng anak niya ay nagkaroon siya ng panibagong makakasama sa kanyang buhay at magsisigurado na hindi na siya muli pang malulungkot dahil alam niyang puro at tunay ang pagmamahal na ipinapakita ni Nilbert sa kanya at sa kanyang anak na si Adrian. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para patuloy pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya
sa susunod pang mga araw.